Oh, may nagtanong sa atin dito, si Ma'am Queenie Barbadillo. Ang sabi niya, Doc, bakit kaya pabalik-balik ang allergy ko? Alam mo, Queenie, ngayong mga panahong ito, marami rin ako mga pasyenteng pabalik-balik ang ganyan. Hindi kayo pag-usapan natin. Ang allergies parang ex mo na ayaw mag-move on. Babalik at babalik at babalik talaga yan. Pero joke lang. Pag-usapan muna natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng allergies. It is your immune system overacting to something that seems harmless. English yun. Pwedeng alikabok, pwedeng pagkain, pwedeng amoy, o pwedeng stress. So kung bumabalik-balik yung allergies ninyo sa inyong katawan, o pwedeng sinisipon-sipon kayo, o may pantal-pantal, ibig sabihin, hindi pa kayo nakakawala sa mga triggers po ninyo. So ano-ano ang mga triggers? Let's break them down. Number 1, environment. Madalas, ang mga culprit dyan ay ang alikabok, amag, ipis, pabango o balahibo ng aso o alaga ninyong hayop. Kung paulit-ulit ka, baka sa bahay mismo nag-uumpisa yan. Linisin ang kwarto weekly, hugasan ng unan, iwasan ang fabric softeners na matatapang ang amoy at palitan din ang pillowcases every 3 days or every 2 days. Pangalawa, food triggers. Kadalasan ng mga triggers yan ay shrimp, crabs, mani, itlog at processed foods. Pwede po ninyong subukan ang tinatawag na elimination method. Tatanggalin mong isa and then observe. After 3 to 5 days po pwede ninyong ibalik. Kung magkaka-allergies ka ulit, i-eliminate muna natin ang mga pagkain yan for 2 to 3 weeks. And then saka na natin i-desensitize. Pangatlo, weather and stress. Yun bang napapansin ninyong bigla ang lalabig yung panahon tapos maya-maya may allergic rhinitis at na? Ang hassle niyan. Yung stress naman, isa pa yan. Pwede rin pong magpalala ng skin reactions dahil nagre-release ng histamine ang katawan kapag sobrang stressful ng ginagalawan mong mundo. Yang mga yan, pwedeng yan yung mga pinagmumulan ng inyong mga allergic attacks. Kaya naman, baka ang sunod ninyong tanong, ano nga ba ang dapat natin ginagawa? Ito na nga po. Una, identify your triggers. Isa sa mga tips ko sa inyo at sa mga pasyente ko ay ang magkaroon kayo ng notebook at gumawa ng symptom journal. Kung magkakaroon ng allergies sa araw na yun, i-take note po ninyo kung kailan nangyari, saan nangyari, ano ang inyong kinain at ano ang nangyari sa araw na yun kung bakit kayo nagkaroon ng allergies. Pangalawa, magkaroon po tayo ng mas maayos na immune system. Matulog ng maayos, kumain ng more whole foods o yung mga totoong pagkain at umiwas sa stress, mga bes. Pangatlo, yung may mga eczema, i-moisturize po ninyong maigi ang inyong mga balat. Mas madaling pumasok ang mga allergens kapag dry ang inyong mga skin. At pang-apat, kung talagang malala na, syempre, magpa-check up po kayo at baka kinakailangan nating mag-schedule ng allergy test para malaman natin kung ano nga ba talaga ang pinagmumulan ng inyong mga allergies at kung ano nga ba yung mga kaaway ninyo mismo para makaiwas tayo sa mga yun. Tandaan, ang mga gamot po tulad ng mga antihistamines, oo, nakaka-relieve yun, pero hindi niyan nire-resolve ang root cause. Lalo na kung hindi nyo naman alam ang pinaka-triggers ninyo. Kaya, ang gawin ninyo, gawin po ninyo yung mga tips na sinabi natin kanina. Inote ninyo kung anong triggers. Ang tunay na gamot po sa allergies ay awareness at prevention. Again, pari ang ex mong gustong bumalik sa'yo. Paulit-ulit pero hindi mo pinakikinggan. Pero baka kinakailangan mo ng pakinggan nga at magkaroon na kayo ng tamang closure. O, di ba? Sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare naman sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat.